pelikula. So, well, the story for that matter. So my question is, para kanino ba ang 8,000 piso? Sino ba ang audience nito? Okay, so nung pong ginano namin sa MTRCB ni Sir Dennis, sobra akong parang napatalon ako sa tuwa nung R16. Nandun pa ako, naghahantay ako sa baba. Tapos in-announce na lang doon sa balcony. So you're the director of 8,000. Sabi ko, yes ma'am. O R18 ka. Kasi pinagdadasal ko nga lang po R18 eh. Eh naging R16. Grabe, kasi alam nila yan nung sinushoot namin ito. Sabi ko nga po, gagawan pa ng 2 versions. Pero it's for you to watch na and see na lang sa film version. Hindi ko sasabihin kung ano yung sobra kong iningatan during the shoot. Okay? But I guess you have a hint naman. Kasi ang kalaban po natin dito, MTRCB lagi. Pag gagawa po tayo ng medyo for mature films, no, adult films, laging, I'm sure lahat ng writer and director niyan, kinakabahan. Kasi baka ma-ex. Diba? So para saan yung pinaghirapan mo? At kung may ikakat po doon na eksena, madidefeat na po yung objective natin na long take, long shot siya. So, sabi ko, saan ako puputol doon? So, paano gagawin mo doon pagka gano'n? At higit sa lahat, pag binigyan ka ng leeway na hindi sinabi kung ano yung eksena of scene. So, baka magpaulit-ulit ka ng kakasubmit, di ba? So, sobrang tuwa po kami nung naging hindi lang R18, R16. So, siguro nakita kasi nung MTRCB yung artistic side, artistic merit ng film, hindi yung kalaswaan. Siguro nakita niya yung uniqueness ng film more than doon sa kalaswaan. Kaya sobrang tuwa, sobrang saya po namin nila Engineer Osli, nila Sir, nila Paolo, ni Dennis, na hindi lang R18, R16 po. Salamat po. Sinatanong mo Sir Ricky kung sino yung audience namin na tinatag for this. We have to be honest, no, na ang audience ng ganitong pelikula ay mga kalahi. But you know, more than that, sinabi nga ni Direk Dante na meron naman siyang sinasabi tungkol sa buhay. Tungkol sa isang male starlet na yung exploitation na naganap, sino ba talaga ang naabuso at sino ang nanlamang o sino ang naloko, sino ang nakaisa, sino ang nag-isa. So, it's more than that. More than, yun ang target audience namin, but you know, more than dun sa ganung mga bagay, may sinasabi yung pelikula. Tama ba natin? Tsaka to add na po, tama po yung sabi ni Sir Dennis, no? It's a psychological film. So, nasa audience po yung paghuhusga at the end, no? Sino ang naisahan, sino ang nakaisa. And siguro, kinikater din itong film na to, yung mga film graduate, film enthusiast, yung mahilig sa mga film, na gustong makakita ng kakaiba rin. Kakaibang atake, kakaibang elements na yung sabi ko na po kanina. Siguro mga film enthusiast, mahihilig sa pelikula to. Thank you. Bobby Requetano, Bulletin, may tanong ka kay George. Magandang gabi po. Kay Direk, why is there a need na kailangan isunod agad yung movie version sa... Hindi naman kailangang isunod, pero kasi magandang ano po ito point para magkaroon din ng point of comparison sa mga theater goers at sa mga film goers. At the same time, magkakatulungan po. Kasi meron pong mga tao na gustong ikumpara. So, makakatulong po yun sa company, sa production. Kasi kung curious ka, gusto mo panoorin yung film version, tapos panoorin yung live version. Tapos sa live po, maraming choices. Actually, may mga nakakompleto na po sa unang run, kaya po nagkaroon kami ngayon ng rerun because of the demands. Kasi yung iba po, may kumukumpleto. Pinanood si John Mark, pinanood si Paolo, tapos kino-compare notes, nagko-compare notes sila sa mga actors. No? So, eto pa, nadagdag pa yung pelikula. So maganda. Kasi kung sir, yung iba po tama, di ba, after that, tapos katulad ng Kiss of the Spider-Woman, ngayon, may showing pero tagal na niya. So maganda yung right there and then na i-compare.
congratulations sa kasal kay Paolo, kay John Mark, kay Dre, no? Dahil napansin sila sa iba't ibang way nila, like si John Mark, napaka-daring daw. Hindi ko napanood kaya daw. Nabasa ko lang. Si Paolo, napanood ko. And then kay Dre na napaka-relax dahil ang background mo talaga si Tiago. No? So, how do you feel itong mga positive reviews sa inyo? Kay Dre, kay Paolo, kay John. Actually, si George. Thank you po. Salamat po sa mga nagbigay ng positive feedback. Hindi naman po siya para sa wala lang. I guess dahil po sa mga positive feedback na kaya nandito tayo ulit ngayon. And I'm relieved dun sa sa positive feedback po. Kasi unang-una, kabado po ako nung ginagawa namin to kasi hindi ko alam yung magiging pagtanggap ng tao, saka hindi ko alam kung ano talaga yung tina-target na market nung play namin. Kasi alam ko po, parang pinabayaan nila na bilhin ng mga tao sa partner kasi natin, Ticket World ba? Tama ba? Ay, kaya hindi ko alam yung market namin. Baka mamaya mga film goers yung mga pumunta, hindi ko alam kung tama ba yung pagtanggap ng tao. Ibang-iba po yung experience ng theater sa film. Yun lang po, I'm so relieved and happy na nandito ulit kami ngayon at kikita ulit kami. Ako po masaya po na may rerun tayo ngayon kasi parang nakwento po namin ng nailabas po namin yung gusto namin ikwento sa inyo. Hindi lang po sa pag-daring ko, ilabas ko rin po yung acting ko talaga doon, yung kung paano ko siya binala, yung eksena. So masaya po ako kasi na-appreciate yung pong lahat. Thank you po. And then George, so okay. So, paano ka naghahanda para makipagsabayan sa mga veteran? Ayun po, syempre unang-una po, inahanda ko po yung isip ko, yung mental, para maging dedicated ako sa play na to. And syempre, follow dun yung syempre yung script, yung pag-memorize ng script, yung paano atake yung gagawin mo sa bawat linya. And malaking tulong siguro yung napanood ko yung 4 na actors nung first na pag-play ng 8,000 piso. Nakakuha ko ng mga techniques sa kanila, kung paano ba yung flow ng play talaga. So malaking tulong yun. So such a great opportunity na makasama ng cast dito sa 8,000 piso na ito. Ready na maging mag-academic. Titignan mo natin yan. Last question. Asa si Juan? What happened? This yung another play kasi. Or pa rin siya dito walang dito? Si George. Okay. Yun lang po. Maraming salamat.